ibasura yung April 30, i-renew ang aming mga prangkisa. Ay hindi na pwedeng mag-consolidate kasi nga po nagbigay na tayo ng deadline which is April 30. Rally, walang benepisyo. Sabi nyo, government sa benefits, wala. So paano kami sasabay sa modernization ninyo? Go kayo. Yung 81%, ipatawag yun. Kasi kahit kami magsasabi, napilitan lang yun ng consolidation. Pinipilit nyo kasi. Alam nyo ba kung sinong nakabenepisyo ng consolidation na yan? Kayo lang na mga opisyal ng mga kooperatiba at korporasyon. Tanungin natin sa ground, yung mga operator na nagpa-consolidate. Hanggang ngayon, walang dividendo yun. Senador na nandito, i-renew na prangkisa namin. Dapat managot itong mga LTFRB at DOTR eh. Tinachap ang aming prangkisa. Pinapatay ang aming pamilya. Anong ginagawa nila? Nagrarally. Kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda ba yung modernization na may mamamatay? At saka kayo ay mamubuhay? Maganda ba yun? So anong klaseng programa ng gobyernong ito? Kasi nagkunay bonds, yung LGU, yung LTFRB, yung mga korporasyon at kooperatiba sa programa. Bakit ayaw nila ibigay sa local manufacturer kung ibibigay naman nila sa foreign manufacturer? Para dito sa programa ng gobyerno na gumawa tayo ng sarili nating jeepney, yung tunay na jeepney, dito, local. Kung naibigay nila yun sa atin, 2018, 2019 pa lang nakagawa na tayo ng murang electric jeepney dito sa Pilipinas. 19% hindi nyo pa nakukumbinsi. Siguro, diyan kayo talagang nagkulang. Your Honor, yung tungkol po sa consolidation, 19%, tapos na po yung consolidation. Yung lahat ng hindi nag-consolidate ay hindi na pwedeng mag-consolidate kasi nga po nagbigay na tayo ng deadline which is April 30. So meron yung 19% na hindi nag-consolidate, tapos na yon. Yes, tama po kayo. So ano mangyayari dito ngayon sa 19%? Information properly. Ito na nga po yung sabi kanina sa opening statement ko. Public Transport Information and Management Center, 319 million na pinondo from DOTR to LTFRB. Ito po yung na-flag down ng COA noong 2021. Ito na sana yung gagamitin yung pondo para ikalat yung impormasyon sa lahat ng stakeholders. Wala ho kayong intensyon sa LTFRB na ikalat itong mga impormasyon na mahalaga para maintindihan ng mga maapektuhang sektor. Parang ang interest nyo lang ata, tulad na nabanggit na kanina ni Mr. Elmer Francisco, kumonsulta sa mga taga-ibang bansa na wala namang kinalaman sa programa natin sa jeepney modernization. Kukonsultahin nyo yung mga manufacturer ng bus, jeep yung pinag-uusapan at imported pa. Parang nabastos pa po yung mga local manufacturers natin. Nauna na po ako nakapag-declare sa media, pati sa Kongreso, na yung unang 1,000 na units na magpapareserve sa Francisco Motors, of which lumampas na po kami doon. Yung first 1,000 units, committed po ako doon. Bibigay ko na 985,000 pesos. Yung first 1,000 units. Yun po. Ngayon, yung lampas po, dahil nasa 1,300 units na po yung nagpapareserba, yung lumampas po ay 1,997,000. Pero ito po ay full electric na. Hindi po yan yung sinasabi ko na Euro 4 na bulok na. So, electric po ito na bagong teknolohiya. Wala po kayo makikita sa merkado ngayon dito na nagbebenta ng electric na jeepney or minibus na merong range na 250 kilometers. So, 250 kilometers po yan. Yung 2021 model po natin, 100 kilometers lang po yung range niyan. Ito pong bago, 2025 model na po, na isasubmit namin sa DOTR sa mga mid-July po. Isasubmit po namin para makakuha tayo ng bagong Certificate of Compliance. 1,997,000 pero 250 kilometers na po yung range niyan on one full charge. Ang jeep naman po kasi hindi kailangan na sobrang layo dahil pabalik-balik lang po yan sa fixed na ruta. So lahat po ng pagde-deploya natin ng electric jeepney ng Francisco ay magde-deploy din po tayo ng charging stations. Meron pong fast charger
Then kada jeep po may kasama rin siyang charger na pwede i-plug lang sa regular 220 outlet, 220 volts na outlet. So, yun po yung yung isa natin, yung sa presyo mababa po natin. Then totoo rin po yung sinabi ni Governor Dong Padilla na ang warranty po na ibibigay ng Francisco Motors sa Francisco Jeepney ay 15 years. 15 years ang warranty. Dahil po dito, meron tayong mga kausap ng mga bangko, meron na pong 3 private banks na mga malalaki po dito na local banks na nag-commit po sa atin ng hanggang 11 years na amortization. Meron po kasing mga ruta na mahahaba, ang ruta at maraming tao, kayang-kaya nilang magbayad ng 3 years, 4 years, 5 years. Pero meron po mga may iksing ruta na konti ang mga pasahero na na-compute na po namin hanggang 11 years kaya po nilang bayaran. Ang importante po ay yung kayang kitain ng kanilang operation, yun po ang mahalaga na meron pa sila maiuwi sa kanilang mga pamilya. Then kanina po nag-usap din kami ni Mr. Averion ng Land Bank. So, ngayon nalaman niya na 15 years yung warranty namin. Baka naman yung 7 years pwede pa nating ma-extend through sa government banking institution. Ngayon nagpapasalamat din po kami sa inyo, sa ating mga mambabatas dahil do sa EVIDA, yung Electric Vehicle Industry Development Act. Dahil 1980s pa lang po, hindi po totoo na bagong teknolohiya yung electric dito sa Pilipinas. 1980s pa lang po, meron ng electric jeepney ang Francisco Motors. Meron din po tayong electric Anfra. Pero ang problema nun, lead acid deep cycle pa yung baterya nun, lumang teknolohiya. Ngayon meron ng mga lithium. Ngayon, congratulations kay IVAP na presidente na kinonsulta kayo ng DOTR o ng DTI dahil kami po hindi. Pero kabayan, magkababayan tayo po yung magtutulungan. Kami po ay nasa electric vehicle industry na rin. At nagpapasalamat kami dahil magkakaroon tayo ng mga incentives para lumikha ng sarili nating drivetrains dito sa Pilipinas. So ang ginawa po namin, humingi tayo ng suporta mula sa BOI sa gobyerno natin. Dahil nagbigay po sila ng tag 9 billion pesos sa mga foreign manufacturers para mag-locally produce ng mga sasakyan dito sa Pilipinas. Hindi sila naka-comply. Yung pangatlong component po na isang 9 billion pa, hinihingi po natin sa BOI CARS program. Noon pa po, 2018, 2019, hinihingi po natin. Ayaw po nila ibigay sa atin. So ang tinatanong ko po, Mr. Chairman, bakit ayaw nila ibigay sa local manufacturer kung ibibigay naman nila sa foreign manufacturer? Para dito sa programa ng gobyerno na gumawa tayo ng sarili nating jeepney, yung tunay na jeepney, dito, local. Kung naibigay nila yun sa atin, 2018, 2019 pa lang, nakagawa na tayo ng murang electric jeepney dito sa Pilipinas. Okay, thank you, Mr. Francisco. Pakisagot lang, DOTR, paulit-ulit ko narinig na wala kayong binibigyan na suporta sa ating mga local manufacturer at palagi kayo kumukonsulta at inyo pong binibigyan pabor ay yung mga foreign manufacturers. So next time, DOTR, imbis na kumonsulta kayo sa mga foreign manufacturers, unahin nyo muna siguro konsultahin itong mga local manufacturers natin kasi they have more experience than the foreign manufacturers pagdating sa pagpapatakbo ng mga jeepney sa mga kalsada natin. So stop consulting with these people, especially from China. Local manufacturers natin, capable sila, 66 years, 77 years na sila, dekada na. Sana binibigyan natin silang respeto. So I don't want to hear from now on na kapag meron tayong mga programa tungkol sa mass transportation, ang una natin kinukonsulta ay yung mga taga-abroad. Kumonsulta tayo sa mga local manufacturers natin. Pag sinabi ng mga local manufacturers natin na hindi namin kaya yan, saka pala natin ipapasa o ikukonsulta sa labas ng bansa. Tama? Ganun po dapat. Yeah, I assure po, base sa sinabi nyo, yung when you say priority po, unang-una, hindi kami lumalapit sila po lumalapit sa amin. But base po sa usapan natin ngayon, Sino po lumalapit? yung foreigner, sila po yung nag-apply kasi na Kaya nga, di wag nyo certificate. entertainin. Wag nyo entertain, as simple as that. Unahin nyo muna yung local. Apa. Di ba? At saka, base po sa sinabi ni Mr. Francisco, at saka sa... Hindi, kaya siguro ni-entertain yung foreign, kasi yung foreign, may dolyar na pang under the table siguro. With due respect po, I assure you sa aking pamumuno Well, po. not you, pero very clear naman talaga. Yes. Very clear naman talaga. O, sabihin ko sa'yo, ito medyo nalista ng konti.
Nasa na ba si Secretary Abayangan? Wala na, ano? Ay, Abayat, saka si Tugade. Isa pa yan si Tugade. Alam na nga niya yung Dalian train na hindi angkop sa compatible, compliance sa ating MRT system. Pinilit pa talagang papasukin. Yung pagdating ng delivery, alam niya na hindi magagamit, tinanggap pa rin. Kung di ba naman, Kengkoy? Di ba? And now, meron tayong 3.7 billion na train dyan ngayon nakatenga sa MRT station na hindi nagagamit. Dahil kasi puro foreigner ang gusto nyo eh. Ayan, China, Dalian, China. Ngayon dito sa jeepney modernization, China na naman. Bakit gustong-gusto sa China? Ano meron? Ang balito kasi yung China, mabilis daw magsuhol. Malaki ata manuhol. Kaso yung local, walang panuhol, kaya hindi siguro na-entertain yung local. Anyway, meron pang gustong magsalita Mr. kanina? Chair. Okay, sino unang tumaas? Sige, Okay. sabay-sabay kasi. Sige, senior citizen. Senior. Si Mr. Roberto Thank you so much, Martin. Mr. Kaobit, Chair. kaobit. Tungkol po dun sa nabanggit ni Mr. Francisco Cangina at saka ni Mr. Sarao at saka ni Governor Dong Padilla. Yung pong electric vehicle na nabanggit ng ating kaibigan si Mr. Francisco na maghahalaga lamang ng mga 1.2, 1.1 million, 1.9 o 1.9 million. Sorry, I thought 1.1 million. Well, ang nagiging problema natin dyan kasi yung lithium acid yan, napakamahal niyan. Hindi ko naman inuupos yun. Magandang electric vehicle. Pero pagdating po sa battery niyan, Mr. Chair, napakamahal po ng battery ng lithium acid. Ako po kanina, pinaikin ko yung sinasabi ni Mr. Francisco at ni Governor Padilla, ni Mr. Sarao. Siguro, mas maganda tulungan na lang ng ating pamahalaan na bumili ng mga Euro 6 engine para makina lang po ang import dalhin dito. And ang body locally manufactured. Para ho bumaba ang presyo natin. Sapagkat ang nagpapataas po ng presyo, pag bumili ka din sa mga local natin, Isuzu, Hino, yung mga local supplier natin, kasama po ang chassis lahat yan. Kanya body, tumataas po ang halaga. Ngayon, kung ang makina lamang po ang ating i-import, kayang-kaya naman hong gawin ng ating mga local manufacturers. May sinasabi ni Governor Padilla, mag-a-add pa ng employment sa ating mga Pilipino yan. Ituloy po, yun po ang aking minumungkay sa inyo kagalang-galang Mr. Chair at sa ating mga senador nandito. Kung matulungan po ninyo na makina lang po ang import namin ng mga supplier na gagamitin namin, mas malaki po ang maimumura natin kesa doon sa mga halagang 2.4 million ngayon. Nangyari po ito, Mr. Chair. 1977, ako yung jeepney driver. Ang Francisco po ang kaunahang galabas ng C190, Isuzu C190 na brand new from Japan. Wala pong usok yan. Salot zero emission yan. Kanya po, sumunod kami dyan, nakita ko yung performance yan, maganda. Sir Roberto Martin. Nga naman si Mr. Freddy Hernandez, President ng ANTFI. Ano ibig sabihin po ng ANTFI? Arangkada NCR Transport Federation Incorporated po. Sige po, Mr. Mr. Hernandez, sir. Magandang umaga po sa inyo, Your Honors, Mr. Chair, sa mga kasama kong transport leaders, GFI, lahat po, DOTR family, magandang tanghali na po lahat. Yung issue po kanina na umpisahan nyo, Mr. Chair, yung pong amount, tsaka po yung design. Tapos nadagdag na po yung information dissemination. Actually, nagtaka nga rin po ako, kasama ko po si Idol Robin doon 2019 nung sinakyan niyo po yung PUB namin. Hindi lang po lumabas, bakit nagtataka po ako, hindi po nailabas sa media or sa commercial yung sinakyan niyo po yung unit namin. Proud sana kami noon dahil yung Taguig Transport Service Cooperative po ang tinawagan ng DOTR para po sakyan ni Idol para po i-disseminate sana yung pagpapalaganap ng PUB natin noon. Yun po yung isang pinagtaka po namin sa Taguig. At galing pa kami Taguig, napunta pa kami Subic para lang po masakyan ni Idol yung UB. Para nga po sana i-promote yung ating mga PUB. Yun po. Regarding naman po sa design, way back din po 2018, naglagay po ang showroom ang DOTR sa World Trade Center. Nandun po lahat yung klase ng PUB na pinersent.
meron po talagang iconic design. Andun, alam ko po, natatandaan ko noon, Santa Rosa Motors po ang nag-present ng design ng iconic. Sorry to say, hindi po namin nakakuha na pili yung iconic design kasi iniisip po namin sooner or later mapipace out na rin po yung may mga nguso. Why po? Naisip po namin, kung natatandaan nyo po, mga sir, meron po tayo nung bus na may nguso. Pero ngayon po, walahan po. Tinanong ko po yung mga ibang Ano po, may bus nguso? meron po tayong bus na mayroong nguso. Bakit po? Tinanong ko po yung ibang bus operator, ang issue po doon, yung space. Sayang po kasi yung nguso. Kung ibabayad mo dito sa Metro Manila, yung nguso po ng ating mga unit, sayang din po yung yung space. Okay. Yun po yung isang tinanong din po na. Kinonsider din po namin yung space. Mahal po kasi dito sa Metro Manila yung pagbabayad po ng per square meter po ng mga lote natin para lalagyan po ng mga unit. Ipaliliwanag ko po paano po mababayaran ng operator po katulad ng kooperatiba tsaka ng corporation po yung amount ng unit. Kaya ini-encourage po ng ating government na mag-consolidate po yung ating mga single operator kasi po para sa operation na to. Kinuha ko na po yung pinakamahal na presyo ng unit. Kung di pa ako nagkakamali, ito po yung presyo ng class 3 natin ng modern. Yun po yung pamalit sa mga UB Express. Yan po yan, ang amount po niyan 2.8. Ngayon po sa 2.8, meron pong binibigay na equity subsidy ang government halagang 280,000 po. Ngayon lang pong taon na yan na ibigay po na ipagkaloob. From 80, naging 160 po. Ngayon na po 280. Babawasin po yan dyan. Ang magiging total na lang po ng halos uutangin po namin 2.520 sa bangko po. Ngayon po, papatungan po yan ng 6% interest per annum. Yan po yung total sa isang taon na tubo po ng bangko. Dahil 7 taon po siya babayaran, aabutin po siya ng 1,058,000. Mas maganda nga po sana yung proposal kanina, mga sir, your honor, Mr. Chair, na habaan po up to 10 years, mas maagaan po para sa amin. Ngayon po, idadagdag uli yung principal na 2.520, binawasan na po kasi yun. Yan na po yung total, 3.578400. I-divide po yan sa 7 taon, that is 84 months. Yan po, ang lalabasan po niyan, 42,600 pesos per month. Ngayon po, ang operation po natin 26 days lang po. Pero po sa mga PUB, wala pong coding. Pero inilalagay din po namin yung coding para po na ma-properly maintain po yung ating mga PUB para humaba po ang buhay. Kaya po, ang total po noon 1,638 na lang po, 0.46 per day. Pero dahil 2 shift po, ito po yung pinag-uusapan natin, na ima-maximize po natin yung takbo ng ating mga unit from morning to evening, kung maaari hanggat may pasahero, i-divide po natin sa 2 shift. Ang bali boundary lang po or ang kailangan lang natin ipunin 819.23 po. Yan po yung dapat ibabayad natin sa presyong 2.8 per day. Ngayon po, saan natin kukunin yung pagbabayad po na yan? Please, pakibalik po doon sa first slide. Ito po, as president po ng Arangkada NCR, isa po sa member po ng Arangkada NCR, yung pong Pandakan Service Cooperative. Nagpunta po ako, nag-consult po ako. Hiningi ko po yung pinakamaigsing rota po nila, 3.7 kilometers. Wala pa ho sa minimum. Ang minimum po kasi para makakuha ng minimum fare na 14 pesos is 4 kilometer po sana. Pero ito po 3.7 lang. Ang kinompute po namin yung bilang ng upuan, 22-seater times 14 pesos, 308 po ang makukuha niya po. Times 2, isang ikot po yon, 616. Sa per shift po, kaya niya pong umikot dahil sa igsin po ng rota, kaya niya pong umikot ng 9 rounds. 9 na ikot. Ang total po noon is 5,544 sa morning, at sa afternoon po, sa evening hanggang gabi, ganun din, 5,544. That is 11,088.
per day. Ngayon po, dito na po tayo magbabawas. Yung kanina po na amount na sinabi ko sa inyo, 819. Kung magdadalawang ship, ayan na po yon. Yung daily amortization po natin, 1,638.46. Dito pa lang po sa computation na yon, na 11,000 na kinita per day, babawasin po natin yung panghulog sa bangko. Pangalawa po, babawasan po natin, nabawasan po 9,449.54. Makasigit lang. Okay, maganda yung mga binigay mong figures, ano? Tulad nung yung kaya ma-accommodate ng mga pasahero ng isang jeep. Kung mapupuno, paano kung hindi mapuno? Yes po. Sandali lang po. And then sabi mo, naka-siyam na ikot. Diyan ba kinonsider mo yung traffic? Yes po, sir. Pag ma-traffic, baka hindi abutin na 9 na ikot. Baka 6-7 na lang. Maiksi lang po yung rota. Inano na po nila to pag tinanong ko po siya pag traffic period na po, kasama na po yung Kasama traffic na. dito. Pero kung Kinonsider hindi pa traffic. po traffic, more than 9 round trip po ang kaya niyang gawin. Ang sa amin po, kami po ay dapat mabantayan po ng ating gobyerno ng audit na ibibigay ng tama para sa sektor, para po, yun po kasing budget para sa education po, capacity building po sa mga cooperative, sa mga transport, kasi po ito hindi simpleng transport lang, this is business na kinakailangan po natin may ayos. 45 million, hindi naman ginastos. Sila po magpapaliwanag doon. Ba't pa natin bibigyan kung hindi rin lang gagastusin? Kinakalawang lang yung pera doon sa... Yun po yung hinihiling namin sa inyo po, mga mambatas. Sa tulungan po kami na Sige. maibigay sa amin yun. Thank you po, Mr. Kumia. Mr. Chair, Chairperson Guadis. yun pong sinasabi niyong budget, hindi po nangyari sa panahon namin. That was during the previous administration po. Yun hong sa Boracay, hindi rin ho nangyari sa panahon namin yun. When I came in po, lahat ng meeting namin sa central office lang po. Nandyan po makakapagpatunay yung mga transport groups na sila po ang magtitistiko na wala pong nangyaring ganon sa time namin. So yung nangyari nung nakaraan, hindi na mangyari ngayon? Hindi Under ho your po- watch, hindi na? Hindi ho Then you mangyayari can sa guarantee panahon us? ko. We gave you the assurance Oh. po. Bakit may mga pumapalag? May sinasabi hindi, sabi nila. Okay. Sige. Isa na naman, may gusto na magsalita si Mr. Bahia from Biyahe. Okay. Yeah. Yes, sir. Po yan. Madaling hour, pwede na po Sige. lipat. Meron lang pong importanteng katanungan dito sa DOTR. Kailan ba yung target ninyo na magkaroon na ng full implementation dito sa modernization program? Kasi meron 81% ang pasok na, nasa loob na. 19% hindi nyo pa nakukumbinsi. Siguro, diyan kayo talagang nagkulang sa departamento yan sa information dissemination. Pag-ugnayan sa kanila ng tama. Kailan po na makukumbinsin nyo itong 19% na para pumasok na sa sistema? Your Honor, yung tungkol po sa consolidation, yung sinasabi niyo po 19%, tapos na po yung consolidation. So, ang ibig ko sabihin po, sa ngayon po, yung lahat ng hindi nag-consolidate ay hindi na pwedeng mag-consolidate kasi nga po, nagbigay na tayo ng deadline, which is April 30. So meron yung 19% na hindi nag-consolidate, tapos Yes. na yon. Yes, tama po kayo. So ano mangyari dito ngayon sa 19%? Diyan po papasok yung tinatawag nating social support po, no? Yung DOLE, meron po silang entrepreneur, at saka yung TESDA, yung Super Scholar po. At lumapit na rin po kami sa DSWD para maging pangatlo silang ahensya na tutulong dun sa, hindi lamang sa hindi nag-consolidate, pero yung mga apektado rin na sektor sa transportasyon na pwede nating tulungan po. Kaya nga, anong klaseng tulong? Unang-una po sa entrepreneur, ito po yung sila po bibigyan ng livelihood po. Gaya ng? Gaya na kunyari po, yung worth 30,000 na pondo po, like loading station, or gusto po nila pumunta sa, ang iba po, yung sa paggawa ng, sa bakery po, yung pag-aaral tungkol po sa isang negosyo, or Tumatawa po sila. Hindi, Bakery, jeepney drivers, tapos ngayon bibigyan mo ng negosyo ng bakery. Hindi sila marunong mag-masa ng tinapay. Ang minamasa nila yung manibela. Sa totoo po, binigyan po natin sila ng oportunidad na maging driver. So, decision naman po nila yon. At saka, just to clarify lang po. Pero, okay,
Yan po ba ay naiparating sa kanila? Nasabi sa kanila yun? Yes po, naisabi po yun sa kanila. Kaya nga marami na po nag-a-apply sa amin regarding which to choose. Dagdag lang po, siguro kaya hindi rin naging successful yung programa na to noong the past years. Kasi nung panahon na yon, parang hindi pa po sigurado yung programa dahil sa delays. But now that the consolidation is final, ngayon na po sila talagang lumalapit dahil alam nila na tapos na po yung Okay, consolidation. sige, pagbigyan natin. Anong pangalan niyo po, ma'am? Si Kabakod? Sige. Pagbigyan natin. Kanina pa siya taas ng kamay. Ma'am, pangalan niyo po? Good afternoon, Mr. Chair. Ako si Lilian Sembrano, presidente ng Kabakod Negros Transport Coalition Bacolod sa Region 6. No? Gusto lang ako mag-comment doon sa sinasabing entrepreneur. Kasi kung balikan natin yung POVMT, kahit sa Kongreso, dinideclare na yan na unconstitutional at saka hindi pinag-aralan ng mabuti. Kaya nga, yung 81%, kahit ipatawag natin dito sa Kongreso yung mga operator, magsasabi yan na pilitan lang kami. Yan na nagpa-consolidate kasi mawala na kami ng pangkabuhayan after April 30. But sa Bacolod, ito ang nangyari sa amin. Yung LPTRP sa Bacolod, October 21 ina-approve, hindi nakadaan yon sa public consultation. Tapos tama yon si Sir Rafi Idol Tolpo na talagang LGU at LTFRB connivance talaga sa modernization dyan. Yung mga ruta ibinigay sa mga malapit lang sa kanila. Yung mayor namin, nag-engage ng Egypt at nakataging pa sa kanya yung kooperatiba na Asinso. So, paano kami maniniwala? Ngayon, sa Bacolod at sa Iloilo, magrarally na ang mga nagko-coop at nagkooperatiba, yung mga modernized association. Anong panawagan nila? Dapat hulihin na ang mga kolorom. Kami daw ay kolorom. Ngunit, nang nag-declare si Yusik Ortiga at saka si chairman na kolorom kami, yung OIC namin ina-affirm na hindi kami kolorom. Yung prangkisa namin, hindi lang nila ini-renew dahil sa deadline ng April 30, Mr. Chairman. Ngayon, 35 days na ngayon, balik pasada, balik prangkisa kami para mabuhay. Ang gusto ko ngayon, narinig ko na yung magandang plano ninyo sa modernization. Ang Bacolod ngayon is 50%. Hindi consolidated. Mabawasan pa yan kasi subject for review pa. So anong mangyari sa amin, majority kami na hindi consolidated, walang prangkisa, patuloy kaming nagbiyahe. Kasi hindi kami nirenew paano ang mga pamilya namin. So ngayon, patuloy kaming sina-psychological threat ni DOTR at LTFRB na hulihin kami dahil kolorom. Ngayon, i-declare nyo kaming kolorom. Si Altura nag-affirm na hindi kami kolorom. So ano pala ang totoo? No? Bakit hindi nyo kami inirenew? Ang sa amin niya, panawagan namin, ibasura tong consolidation deadline ng April 30 para ma-renew ang aming mga prangkisa. Ngayon, ang ginagawa ng LTFRB, mag-show-cause order daw, magproseso daw ng mga requirements. First time kaming grupo nakatanggap ng show-cause order. Ano ang sinasabi ng show-cause order? May kopya tayo dito. Explain mo lang, bakit hindi makancel o ma-revoke ang aming prangkisa. Ibig sabihin, pag ma-justify namin yung reason na idipinsa namin yung aming prangkisa, anong next? Siyempre, motion to allow renewal of franchise. So that's why, Mr. Chair, panawagan namin, ibasura yung April 30, i-renew ang aming mga prangkisa. At saka yung 81%, ipatawag yun. Kasi kahit kami magsasabi, napilitan lang yun ng consolidation, pinipilit nyo kasi. Alam nyo ba kung sinong nakabinipisyo ng consolidation na yan? Kayo lang na mga opisyal ng mga kooperatiba at korporasyon. Tanungin natin sa ground, yung mga operator na nagpa-consolidate,
Hanggang ngayon, walang dibidindo yun. Sa Bacolod at sa Iloilo, nag-rally. Walang benepisyo. Sabi nyo, government sa benefits? Wala. So, paano kami sasabay sa modernization ninyo? So, ang sa amin lang ganito, go kayo, congratulations, kung maganda sa inyo ang modernization. Pero sa amin, irespeto yung karapatan naming mabuhay, ang pamilya namin. Kaya kami humingi ngayon sa mga senador na nandito, i-renew na ang prangkisa namin. Dapat managot itong mga LTFRB at DOTR eh. Tinachap ang aming prangkisa. Pinapatay ang aming pamilya. Anong ginagawa nila? Nagrarally. Kasi gusto nilang hulihin kami. Maganda ba yung modernization na may mamamatay? At saka kayo ay mamubuhay? Maganda ba yun? So anong klaseng programa ng gobyernong ito? So anong mangyayari sa Bacolod? Kasi nag-connivance, yung LGU, yung LTFRB, yung mga korporasyon at kooperatiba sa programa. Anong mangyayari sa amin? O sinubukan naming nagbiyahe? Hindi kami hinuhuli. Bakit? Kasi hindi kansilado yung prangkisa namin. Hindi kami ribok. Sige. Pagbigyan naman natin ngayon yung DOTR. Alam niyo ba itong problema sa Bacolod? Aware ba kayo? 50% daw ang naapektuhan at hindi makapagbiyahe ngayon? Thank you, Mr. Chair. Salamat po, ma'am. Yeah. Ma'am Lilian, Si susunod. Chair Guadis po magsasabi regarding sa percentage po. No? Idagdag ko Hindi, lang pero po. alam niyo po itong problema sa Yes, Bacolod. definitely Ba't hindi niyo po ina-address? Ba't hindi niyo po inapuntahan o kinakausap sila? Unang-una po, nagpunta kami mismo ni Chair Guadis sa Bacolod po. And in Kailan fact, po? That was before the end of consolidation. In fact, after that po, tumaas po yung consolidation. Sabi niyo, bababa pa nga raw, 50%. Hindi po. Sasabihin po ni Chair Guadis yung tamang numero po ng consolidation. Mr. Pwede Chair, makita yung data, yung figures niyo? Isabit niyo po sa amin? Hindi, kasi sinasabi niyo more than 50%. Sinasabi niya 50 at bababa pa. Yung iba napilitan. I tend to agree. Siyempre, kaysa naman mawalan sila hanap buhay, napipilitan sila kahit na alam nila na hindi naman talaga komportable para sa sitwasyon nila. If I may, Mr. Chair. Mr. Chair. Yes, nagpunta po kami sa Bacolod. That was 2 months ago. Kausap po namin si Mayor Benitez at saka yung yung sanggunian po at saka mga local officials ng O puro Bacolod. official, bakit wala yung sa ground, yung mga maapektuhang mga jeepney drivers operate? Bakit yung mga official? Yan nga sinasabi niya, nagkukunaybans daw kayo LGU at saka LTFRB, DOTR. Dapat pag ganon, meron dun sa ground kayong kinukonsulta din. Yes, Mr. Chair. Ang rason naman kaya kami nagpunta doon, una, chinek namin yung estado ng mga kooperatiba, chinek namin yung yung route rationalization nila, and then nung sinabi nilang may mga kakulangan pa po, agad po namin na tinulungan, nirevisa ho namin yung local transport plan ho nila to accommodate more participants doon sa modernization program ho. We did that, kaya po tumaas ng malaki because yung ginawa po namin together with Mayor Benitez and the Sanggunian po, in-address po namin yung concerns ng mga transport leaders doon. So, meron naman ho kaming nagawa na win-win situation po. As to the figures, Mr. Chair, please give us a little more time. Chine-check ko namin ngayon sa opisina kung ilan ho yung actual percentage sa Bacolod So City. paano yung sinasabi niya 50% sa kanila na wala ng trabaho at hindi na alam ang gagawin? Paano po yon? Malaki po yung 50%. Kung 15%, medyo okay pa sa tenga. Pero 50% masakit sa tenga. Ang apektado. Mr. Chair, may I be At nanganganib yung kanilang hanap buhay. Mr. Chair, for Region 6, Mr. Chair, Hindi, sa Bacolod po. Kasi taga Bacolod pong nagsasalita kanina. Bacolod lang po tayo. what we have, Mr. Chair, may we be given a little time. Ang nasa akin po is Region 6, which is an 83% ang consolidation rate po nila for the entire Region 6. May we be given... For the entire region. Pero yung sa Bacolod mismo, sinasabi nga po ni Ma'am Sembrano, 50% sa kanila ang apektado ngayon ang hindi pasok sa loob. At yung 50% na kabila ay napilitan lang
at mababawasan pa yan, magkakaroon doon ng rally. So, ibig sabihin, hindi maayos ang pamamalakad yun doon sa Bacolod. Kasi ang sinabi nyo kanina, kumonsulta na kayo sa mga LGU. Kayo nagkukonsultahan na hindi nyo sinama sila. Dagdag. Ma'am. Mayroon tayong actually sinasabit dito sa Senate at saka sa Congress na yung reklamo. Mayroon tayong kooperatiba doon, pag-aari ng Cebu Peoples, taga Cebu. Sino po may Taga Cebu, Cebu Peoples. Sino po yun? Cebu Peoples po. Sino ang may-ari may-ari. nun? Parang kooperatiba yan galing Cebu. Na pumunta sa Pumunta sa Bacolod, siya yung nag-operate ng ruta kasi presidente ako doon sa Fortune Town. Sila yung nag-operate ng Cebu Peoples doon sa Fortune Town. Ngayon, ang mga operators dyan na malapit 40, 40, na problema na ngayon kasi parang yung lumabas sa media na nagrarally doon sa na parang inaano nila, hindi nila pinalabas yung mga jeep, mga bus nila kasi tinitake over ng Cebu Peoples at mga hindi operator yung mga kooperatiba nila. Yung mga operator nila wala ng mga right doon sa kooperatiba nila. Okay, isang masaya. Oo. So, bakit niyo pinayagan itong Cebu Peoples na mag-operate sa Bohol? Dapat kung sa Bohol, taga Bohol ang mag-operate. Mr. Chair, may I be recognized again po? That matter po na sinasabi niya has already been raised in an investigation conducted by the Committee on Transportation. Ano pong ng result House ng of investigation niyo po, sir? Representatives. Meron na pong resolution din ng House. May we be given at least 24 hours to submit to you the report. Na-take up na rin po lahat yan. Okay, And- gusto ko pong makita yun. I'm yes, really interested. yes, Mr. Chair. Within the 24 hours, nasa sa mesa ng huhunin nyo yung findings. Okay, for the meantime, hindi ko po suspend ko lamang to